Habang ako ay nasa ibang bansa, nayanig ang buo kong katawan dahil sa isang balita, nasunog ang aming bahay at kasama ang masakit pa ay, Dear Ate Vine, magandang araw sa inyong lahat. Gusto ko lang magbahagi ng aking sariling kwento. Gusto ko lang huminga kahit dito man lang sa iyong palatuntunan, isang pagsubok sa buhay, na hanggang ngayon, pakitago na lang po ako sa pangalang Madeline, isang OFW, sa bansang Malaysia. Ang tanging bitbit ko ay pangarap at pag-asa para sa aking pamilya. Mayroon akong asawang si Berto, nooy kilala bilang masipag, mapagkalinga at puno ng pagmamahal. At mayroon akong 2 anghel. Ang panganay ko na 6 na taong gulang pa lamang, nang iwanan ko, halos 4 na taon akong hindi umuwi dahil sa pakiusap ng aking employer at sa dagdag sahod na rin dahil sa kagustuhan kong makaipon. Tinanggap ko ang alok ng mga amo ko at pinaliwanag ko naman sa asawa ko ang dahilan. Nag-abroad ako hindi dahil gusto kong iwan sila, kundi dahil sa tindi ng kahirapan. Akala ko, ang paglayo ko ang magiging susi upang magkaroon kami ng maayos na tahanan, sapat na pagkain at magandang kinabukasan ng aking mga anak. Mahirap ang magpaalam. Naaalala ko pa ang mainit na yakap nila bago ako sumakay. Ang kanilang mga mata na puno ng pagtataka kung bakit kailangang umalis ang kanilang ina. Ipinangako ko sa aking sarili. Magtatrabaho akong mabuti, magtitipid, para mabilis makaipon. At pagtapos ng kontrata ay makauwi na ako, tulad ng aming pinag-usapan ng aking asawa, ngunit nang malapit na ang finish contract ko, lumipat kami ng tirahan ng aking amo. At dahil doon, napilitan akong ipagpaliban ang aking pag-uwi. Nakiusap ang ako ko na mag-renew ako at tataasan niya ang sahod ko. Dahil dito pumayag ako. Sinabi ko sa asawa ko na hindi ako makakauwi. Mula noon, unti-unti kong napansin ang nakakabahalang pagbabago kay Berto. Ang dating magap at maunawain na asawa ay napalitan ng lalaking laging lasing, laging kasama ang mga barkada, at tila nagbago ang isip. Dumating pa sa point na hindi na niya ako kinakausap sa phone. Ang pinakamasakit sa mga balitang aking natatanggap, siya ay nagiging mainitin ang ulo at madalas magalit sa aming mga maliliit na anak. Sa kabila ng pangamba, wala akong magawa kundi magtiis at magdasal sa malayo. Sa kabutihang palad, mayroon kaming kapitbahay na si Ate Letty. Siya ang naging liwanag sa gitna ng aking pangamba. Tuwing alam niyang wala o hindi maayos ang lagay ni Berto, kusang loob siyang lumalapit sa aking mga anak. Tinitignan niya kung kumakain ba sila. Nagluluto para sa kanila kapag walang nakahanda at tinitiyak na ligtas sila. Siya ang naging tulay ng mga balita, ang tanging taong mapagkakatiwalaan ko upang malaman ang kalagayan ng aking mga mahal sa buhay. Ngunit dumating ang araw na gumuho ang aking buong mundo. Isang hapon tumunog ang aking telepono. Ang boses ni Ate Letty ay nanginginig at puno ng pag-iyak. Madeline, ang sabi niya, may masamang balita ako. Nasunog ang inyong bahay. Hindi pa tuluyang tumitigil ang aking pagtibok ng puso ng idugtong. Niya ang mga salitang hinding-hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Sinasabi pa niya, si Berto ang nagsunog. At nung nangyari iyon, ang iyong 2 anak ay nasa loob. At kasama rin si Berto ngunit ang mga anak. Ang aking asawa ay nakaligtas, ngunit ang 2 maliliit na buhay na siyang dahilan ng aking paghihirap ay tuluyang naglaho. Parang dinurog ang aking puso. Parang tinanggalan ako ng hininga. Agad akong nagpaalam sa aking amo. Sinabi ko ang nangyari sa aking pamilya. Kaya agad akong pinayagan. Binigay ang halos buong sahod ko sa kontrata at binigyan din ako another amount. Tulong daw niya sa akin. Agad akong binilhan ng tiket kinabukasan. Umuwi ako, dala ang bigat ng pangyayari at ang matinding galit na tumutusok sa aking kalooban. Nung makaharap ko si Berto sa ospital na humihinga pa sa halip na makita ang pagsisisi, siya pa ang naghagis ng sisi sa akin. Sinigawan niya ako at sinabing, kasalanan mo ito. Kung hindi ka umalis, kung umuwi ka lang. Hindi ito mangyayari. May ibang lalaki ka kaya hindi ka na umuuwi. Ang mga salitang iyon ay higit pa sa saksak. Akala ba niya madali para sa akin na magtiis sa init ng panahon? Sa lungkot ng pag-iisa at sa bigat ng pagtatrabaho sa ibang bansa, ang bawat pisong ipinadala ko ay galing sa pawis at pagod. Ang bawat gabi, akala ko ay nagtataguyod ako para sa kanila. Dahil sa tindi ng sakit at katotohanan ng kanyang ginawa, napilitan akong isampa siya sa batas at ipakulong. Ngunit kahit makulong man siya, hindi na maibabalik ang... Ngayon, naiwan akong mag-isa. Ang aking mga pangarap ay natupok kasama ng aming tahanan. Ang bawat araw ay puno ng tanong, paano pa ako magpapatuloy? Para kanino pa ako magtatrabaho? Ang aking pagmamahal at sakripisyo ay
napalitan ng walang katapusang pagdurusa at lungkot na tila hindi na maglalaho. Ang sakit na pangyayari sa buhay ko, kailanman ay hindi na mawawala. Ang binigay sa akin na pagsubok ay tagos hanggang buto na walang kahit anong gamot na magpagaling nito.